Tila naubusan ng pasensya ang ilang mga senator judge nang kanilang questionin ang isang assistant secretary sa Office of the Vice President kaugnay ng paggamit at pagliquidate ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Natalakay rin ang paggamit ng alias na iniuugnay sa mga hindi pangkaraniwang pangalan ng mga nasa acknowledgement receipts ng OVP. Sa isang punto, nabanggit pa ang yumaong senador na si Ninoy Aquino. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky, humarap nga dito sa impeachment court ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President at sa pagkakataong pong ito, mga senator judges naman ang nagtanong sa kanya. Sa pagtatanong ng Senator Judges kay Lemuel Ortoño, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, kabilang sa inungkat ay kung paano tiniyak ng OVP na hindi nalustay ang confidential fund nito. Tanong ni Senator Judge Raffy Tulfo, bakit namigay ng confidential fund sa iba't ibang tao ang OVP na para sa gamot? Ang confidential fund daw kasi ay ginagamit sa mga aktibidad na may kaugnayan sa peace and order o kaya ay national security. Sagot ni Ortoño, wala siyang personal knowledge tungkol dito kahit pa kasama siya sa pumirma sa liquidation ng pondo para sa Commission on Audit. Kaya nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot? That I cannot answer, sir. Ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Pumalag si Ortoño sa sinabi ni Tulfo. I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito. Dahil may naunang babala na ang presiding officer tungkol sa paggamit ng akmang pananalita sa impeachment court, meron siyang suhestyon. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record. I see Senator Judge Tulfo nodding. May napansin naman si Senator Judge Panfilo Lacson sa Physical and Financial Plan ng OVP Confidential Fund noong 2022 at 2023 na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Iisa at tila copy-paste lamang umano ang nakasulat sa physical target sa iba't ibang quarter na pinaglaanan ng pondo. Percentage of activities implemented without untoward security-related incidents. Paulit-ulit po ito, no? So, sabi ko kanina, kayo naman ay mukhang matalinong tao at matalinong witness. Ano pong analysis nyo dyan? These are the activities that will be done, sir. I know. Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti. O ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang binago-bago niya ng konti. Inusisa naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung paano tiniyak ni Ortoño na naggasto sa tama ang pondo. Sagot ni Ortoño, nagtiwala siya sa mga dokumentong sinumite ng security officer ng BC noon na si Colonel Raymond Lachica. Mahirap paniwalaan, I'll wrap it up here, na kayo ay gumastos ng 122 million para sa gamot na reward dahil nag-surveillance yung mga informant at nabigyan ng reward at hiningi nila gamot at hindi niyo binigyan ng gamot, binigyan niyo ng pera para sila nang bibili ng gamot. Sa iniharap sa korteng mga acknowledgement receipt na pinirmahan ng mga informant umano mula sa confidential fund, may nakapansing di pangkaraniwan ang mga pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Andy Lim at Suniso Belat. Minsan ang natanong ng ilang senator judges na baka alias ang mga ito.
Kanina, si Senador Robin Padilla, tinanong ang prosecution lawyer tungkol sa paggamit ng alias. Ang alias po, anong kahalagahan? I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. That should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this thank you. honorable court. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr., si Ninoy. Siya mismo may alias. Dahil nabanggit si Ninoy, nag-react si Senator Judge Bam Aquino, pamangkin ng pinaslang na dating senador. Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman ho siyang confidential funds. The point of the prosecution is that that was never raised by the defense either in their answer or in their pretrial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this thank you. honorable court. Sa cross-examination naman ng abogado ng bise, pinunto ni Ortonio na hindi pa naman daw pinal ang notice of disallowance na inilabas ng COA sa OVP at pwede pa itong iapila. Hindi rin umano ginamit ang confidential funds sa mga regular na programa ng OVP. Intelligence report to support the payment of those. Vicky, natanong naman ni Senador Erwin Tulfo sa impeachment court kung ipapatawag ba nila itong si Colonel Raymond Lachica. Siya po yung security officer ng Office of the Vice President na pinagbigyan ng confidential fund. Ito rin ay dahil sinasabi ng prosecution na pinag-aaralan pa nila kung ipapatawag pa ito sa kabila nung naunang statement naman ni Lachica na willing naman siya na humarap para magbigay ng testimonya. Sabi naman po ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ay may kapangyarihan naman po ang Senado na ipatawag siya sakaling hindi ito ihaharap ng both ng defense at ng prosecution. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.